yung mga asawa o mister, pipilitin mo pang magtrabaho, maghanap buhay, kada sweldo, inom muna bago umuwi sa pamilya, bago mag-intraga ng sweldo sa misis nila. Kaya imbis na matuwa ang misis, di man masaktan nagagalit na sa pagiging irresponsable ng mister niya. Meron din tayong kilalang mga misis na hindi pa sumusweldo ang asawang nagsisika para sa pamilya. Yun, may utang na. Buti sana kung ang utang ay kailangan, pero madalas, o kung minsan pangluho lang. Kitang-kita na ang hirap ng asawa, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng mga magulang, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng kapatid, magdadagdag pa. How insensitive, how manhid, how inconsiderate. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong mabuti, pero pinipili niyang maging black sheep, pinipili niyang maging pasaway, pinipili niyang maging problema ng kanyang mga mahal sa buhay. Yung hindi ka na maging blessing, kasalanan yun pa bang piliin mong maging burden pa? Are we a blessing or a burden? Tayo po ba ay pagpapala o pabigat sa ating kapwa? Tayo po ba ay nakapagpapangiti o nakapagpapalungkot sa kanila? Nagtatayo o mas nagdadapa pa ng ating kapwa? Tayo po ba'y bumubuo o sumisira? Hindi lang ng araw, kundi pati na ng buhay ng iba. Lampunin niyo, walang nilikha ang Diyos na masama. Siya ay mabuti, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Kaya lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mabuti. Yun nga lamang, sumisingit kung minsan o madalas si Satanas. Ang mabuti, sa kanyang pagiging tuso, sa kanyang panunukso, panlilang sa tao, ay ginagawa niyang masama at kasangkapan ng kasalanan. Halimbawa, ang pera. Ang pera ay mabuti. Yan ay biyaya, lalong-lalo na sa mabuting paraan nakakamtan. At alam natin, kapag tayo may pera, mas nakagagawa tayo ng kabutihan. In fact, naranasan natin yung gusto pa nating tumulong, gusto pa nating magbigay, pero wala tayong kakayanan. Kaya, ang pera o kayamanan ay mabuti. Kaya lang, ang pera ay po pwede rin namang maging kasangkapan ng demonyo para pasamain ang tao. Lalong-lalo na kapag ang tao na ang ginamit ng pera at hindi na ang tao ang gumamit sa pera. Halimbawa, ang pagtatalik o sex. Ito ay mabuti, specifically sa pagitan ng mga mag-asawa. Pero ito'y pinasasama ng diablo sapagkat hinihikayat din niyang magtalik pati na ang mga hindi mag-asawa. Halimbawa, ang pagkain. Ang pagkain ay mabuti, pero pwede rin namang makasama. Hindi lamang kapag sobra na, kung ang tiyan mo ay kasing tigas na ng noo mo, pero kumakain ka pa, lumalaklak ka pa, ay sobra na, nakasama na. Hindi lamang ganon, kundi kapag bawal ang partikular na pagkain sa'yo sapagkat may sakit ka, pero kumakain ka pa. So you see, ganon naman sa simula pa. Sinong mag-aangkala na ang napakabuting regalo ng Diyos sa tao, ang ating kalayaan, ay gagawing kasangkapan ni Satanas upang ang tao ay makagawa ng kasalanan. And so, let us be on guard sapagkat tayo na talaga namang blessing, our existence is indeed a blessing, ay po pwede palang maging burden. Nasa sa atin naman kung pipiliin natin yan. Pero kung pipiliin nating maging blessing, ito ay mararamdaman ng karamihan, lalong-lalo na ng mga lubhang nangangailangan at syempre ng ating pamilya. Gusto kong i-share sa inyo yung nakita kong post ng mga kababayan ko. Mag-asawa po ito, taga San Juan, San Miguel, Bulacan. Natuwa ako, gusto kong i-share sa inyo. Talking about being a blessing and not a burden. Ang sitwasyon po ay birthday ni Kevin Maniquez. Ang asawa niya ay si Jovi na buntis. Si Kevin ay nagtatrabaho bilang isang company driver sa Maynila. Birthday ni Kevin. Sinabihan siya ng kanyang misis na mag-stay na lang, mamahinga. Total birthday naman. Pero nagpumilit pa rin itong lumuwas para magtrabaho, para sa pamilya. Naramdaman ni Jovi na marami nag-expect na maghanda sila. Lalo pat may mga tumatawag yata o nagte-text na mga kaibigan, nagtatanong, wala bang birthday celebration? So, tinext na, nakiramdam na si Jovi kay Kevin na kaniyang asawa. Sabi ni Jovi kay Kevin, hindi ka ba nalulungkot? Wala ka handa, parang hindi mo birthday, ha ha ha. So, nakita nyo, nakikiramdam si Jovi. Sumagot si Kevin habang nasa biyahe.
Hindi. So, hindi siya nalulungkot. Ba't naman ako malulungkot? Okay lang yon. May panghanda naman tayo eh. Kaso, mas dapat nating unahin ang ibang gastusin. Simba na lang tayo mamaya, okay na yon. Yung panghanda ko, kay baby ko na lang ilalaan. Kaya nga doon, naiyak si Jovi sa mindset ng mister niya. That is why pinost niya yung conversation nila. Hindi na yung picture ng asawa kasi gusto niyang ipangalanda, pagmayabang ang kabutihang loob ng kanyang asawa. Hindi man niya tahasang sabihin, sinasabi niya dito na ang kanyang asawang si Kevin is indeed a blessing. Ganun sana. Huwag tayong tumulad sa mga eskrib at sa mga Pariseo na siyang inaasahang maglalapit ng kanilang kapwa sa Diyos, sila pang naglalayo ng kanilang kapwa sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito, inalis na ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw ninyong pumasok. Hinahadlangan pa nyo yung iba na makapasok. Kayo na mga pinuno at kayo na mga dalubhasa sa kautusan at sa kasulatan. Bakit hindi nyo gamitin ang pagiging dalubhasa? Yun na yan, para makagawa ng kabutihan. Bakit nyo ginagamit ang privilege na meron kayo upang imbis na gumawa ng kabutihan ay gumagawa pa kayo ng matitinding kasalanan? Para lang din yung mga asawa o mister na hindi katulad ni Kevin. Pipilitin mo pang magtrabaho, maghanap buhay. Eh maliwanag naman nung ikasal sila. Yung sinisimbolo ng belong nilagay sa balikan niya, siya ang dapat nagsasabalikat ng responsibilidad para itakuyod ang kanyang pamilya. O minsan, pipilitin mo pa, ipamumukha mo pa ang responsibilidad. Yung iba naman, ako may mga kilala ko kada sweldo, inom muna bago umuwi sa pamilya, bago mag-intraga ng sweldo sa misis nila. Kaya imbis na matuwa ang misis, di man masaktan nagkagalit na sa pagiging irresponsible ng mister niya. Huwag naman tayo mag-single out lang ng mga mister. Meron din tayong kilalang mga misis na hindi pa sumusweldo ang asawang nagsisika para sa pamilya. Yun, may utang na. Buti sana kung ang utang ay kailangan, pero madalas, o kung minsan pangluho lang. Nandiyan din ang mga anak na hindi makapagtiis na mga simpleng gamit lang. Ang kawawang mga magulang na ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi, ay para pang kinikikilan sa mga personal na pangangailangan na po pwedeng simple lang naman. Hindi naman kasi alam ng magulang na sa school na yan, dapat, kasi sasabihin ng anak, ako, meron ako mga kilalang ganyan. Mami, dapat ganito, ganun. Yung bang top of the line pa, yung bang latest gadget pa, pero po pwede namang simple lang. Hindi lang alam ng nagbulang. So pati ang magulang, ginugulangan. At nandyan din siyempre ang mga kapatid na nakaasa na lang. Hindi maintindihan meron ka rin sariling buhay na dapat mong paglaanan. Okay lang sana kung sila rin ay nagbibigay, pero hindi, puro hingi lang. Nako, and that's being a burden and not a blessing. Buti pa nga po kung minsan, yung mga taong may nararamdamang sakit sa kanilang katawan o yung mga may nararamdamang symptoms ng depression, natatakot, nag-aalala, balisa, bakit hindi masabi sa kanilang pamilya? Sige nga, kaya kung malaman mo, malala na. Ang sakit malala na. Ang depression malala na. Minsan, may nagpapakamatay pa. Bakit? Bakit hindi masabi sa pamilya na kinakailangan nila ng tulong talaga? Ano ang rason? Ayaw naming makabigat sa aming pamilya. Buti pa, kung minsan yung mga taong ganyan, ay hindi ko sinasabing okay magpakamatay, ha? Lalo pat kung may depression po kayo. Humingi kayo ng saklolo. Pero ang sinasabi ko, minsan mainam pa yung mga ganyan. Kasi yung mga tao, malalaki katawan, wala namang mali, kundi ang isipan. May tama ang isipan. Kasi lalaki ng katawan, pwede din magtrabaho. Pero ang pinipili ay maging burden at hindi maging blessing. Kitang-kita na ang hirap ng asawa, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng mga magulang, dadagdagan pa. Kitang-kita na ang hirap ng kapatid, magdadagdag pa. How insensitive, how manhid, how inconsiderate. Kung po pwede nga lang, ibalik mo sa sinapupunan ng kanilang mga nanay, yung mga taong yan Gagawin mo Kasi magtataka ka, bakit ba ito umiral pa? Kasi ang Diyos naman ay hindi lilikha ng isang black sheep. Ang Diyos ay hindi lilikha ng isang pasaway. Ang Diyos ay lumikha ng mga taong mabuti. Pero pinipili niyang maging black sheep, pinipili niyang maging pasaway, pinipili niyang maging problema ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin sa ating mga kalinikan niyang pamilya.
So ang Diyos ba magbibigay ng isang taong magpapahirap sa buhay ng kanyang kapwa-tao? Lalo pat ang taong ito inilagay ng Diyos partikular sa isang pamilya? Ganun ba ang Diyos? O ito, ito dudurog ng puso ninyo. Ito magpapahirap sa'yo. Ito magpapayak sa'yo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti. Mabuti ang plano ng Diyos kung bakit we've been placed in a particular family. Tayo'y mga regalo sa ating mga kanya-kanyang family. Tayo'y mabuti. Pinipili lang ng tao na hindi maging buti. Kung ang mga hayop nga, natuturuan ng kabutihang asal Tao pa ba? Tao pa ba ang mahirapang maging mabuti? Yun ay kung pipiliin niya, maging blessing at hindi maging burden. Naku mga kapatid, sana iwasan po natin ang maging ganito, sapagkat napakalaking kasalanan ito. No wonder ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sa mga Eskriba at Pariseo, kawawa kayo. Kasi malaking kasalanan, malaki din ang kaparusahan. Yung hindi ka na maging blessing, kasalanan Kasi meron kang gift na hindi mo binabahagi sa iba. Meron kang magagawa na hindi mo ginagawa. What isa naman sa atin ay wala namang katulad sa mundong ito Ikaw lamang ang pwedeng makapagmahal sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. The way you are. Pwedeng mahalin yan ng isang kapatid mo, pero iba yung maibibigay mong pagmamahal kasi magkaiba kayo ng kapatid mo. Do you understand that? Each of us is unique. Kaya't kung hindi natin gagawin yung partikular na makakaya at magagawa natin, then this place and even our family in particular will not be as bright as it should be. May kulang. So yung hindi ka na maging blessing, kasalanan na, may kulang na. Yun pa bang piliin mong maging burden pa? O di ba? Double black, ayan. Parang sa eleksyon, inaasahan ng kandidatong boboto ka sa kanya. Naalaman niyang hindi ka bumoto. Ang sakit na nun, naalaman niyang binoto mo pa. Yung kandidatong kalaban niya, one-on-one sila. O di ba? Parang magkakambal na sampal ang ibinigay mo sa kanya. At ganun ang pagkakasala ng isang tao na hindi na nagiging blessing ay pinipili pang maging burden. Mas masakit pa yan. Kasi unang-una, hindi inaasahan ng Diyos sa magkakaganyan. Nakikita ng Diyos, siyempre, ang kinabukasan, ang hindi pa nangyayari, nakikita na niya. Pero bakit panilikha ka kung alam na magkakaganyan ka? Kasi sumasampalataya pa rin ang Diyos na sa pamamagitan ng grasya niya, kung makikipagtulungan ka lang sa Kanya, yung tendency mong maging selfish, maitutuwid niya. Alam naman niyang magkakaganyan ka nilikha ka pa rin niya. Kasi hindi lang ang tao sumasampalataya sa Diyos, ang Diyos din ay sumasampalataya sa tao. At given the proper grace, at kung makikipagtulungan lang ang tao, maililihis ng Diyos sa pagkakasala ng tao. At tulad lang nangyari kay Judas, di ba? Alam naman ng Diyos na yun ang magtatatwa yun ang maghuhudas. Pero bakit tinawag pa rin siya? Kasi umaasa pa rin ng Diyos. At given the proper support, kung hindi nakipagtulungan si Judas sa grasya ng Diyos. Yun lang yun. So hindi na-expect ng Diyos na hindi ka makikipagtulungan sa Kanya. Nakikita man niya na maging pasaway ka, nilikha ka pa rin niya kasi nag-expect pa rin siya na maging ibiyaya ka. Kaya, alam mo yun? Naku, bakit naging burden? That's it. Yun ang magiging damdamin ng Diyos. Lalong-lalo na, hindi na-expect ng asawa mo na hindi kanya makakatulong. Hindi na-expect ng magulang mo na hindi ka magiging magalang. Hindi na-expect ng kapatid mo na hindi ka maasahan. Gayon din ng yung kaibigan. Ang na-expect nila, asawa ka katuwang ka, anak ka rumispeto ka, kapatid ka tumulong ka. So yung hindi ka maging blessing, masakit na kasi hindi nila inaasahan na hindi ka magiging blessing. Do you get that? Yung hindi ka na maging blessing, hindi na nila yun inaasahan. Yung pang ikay maging burden, mas lalong hindi nila yun inaasahan. Natatandaan niyo yung sinabi ko minsan sa sermon ko? Kung yung isang tao, sa una pa lang alam mong hindi na para sa'yo, hindi mo kakampi, kaaway mo, o walang malasakit sa'yo, gawan ka man nun ng masama, nakahanda ka. Kasi hindi naman sa'yo yung tao, hindi naman kayo close nito. Pero yung asawa mo, yung anak mo, yung kaibigan mo, yung magulang mo, alam mong dapat ay kakampi mo, sinaktan. Masakit yun kasi hindi ka nakahanda sa sakit na ibibinigay noon. Mga kapatid, tayo nilikha ng Diyos na upang maging blessing. Huwag nating hayaan ng demonyo na ito ay balig na rin. Napakalaki ng magagawa nating mga mabubuti kung makikipagtulungan tayo sa Diyos upang tayo ay maging blessing.
Pero napakalaki din ng magagawa nating pagkakasala kung ang susundin natin ay ang dyablo na tayo ay maging burden.